Dumi na ang ating Aerox. So, change oil tayo mamaya guys. Let's go. Okay guys, yan. Mag-change oil na tayo. So, subok tayo ng ibang langis. Try natin itong 480 10W40. So, Jaso MB to. Yan. Yan. So, 900 ml yung kailangan kasi natin sa... Oy, tilas. Yan. Jaso MB, tapos 900 liters kasi yung kailangan natin for Aerox version 2, pero bumili na lang ako ng dalawang 800. Tapos meron tayong embodo dito, tapos panukat. Yan, so 100 ml yung dadagdag natin. Tapos syempre pangsalo, gloves, yan. And socket wrench, kailangan natin socket wrench para dun sa malaking tornilyo na may spring, tsaka yung isang maliit. So dalawa tatanggalin natin para drain na drain talaga siya guys. Okay, so simulan na natin. Pag tinanggal nyo yung malaki na cover dun sa engine na pang oil, ingatan nyo to guys kasi kasama siya dito. So nakapasok yan dyan sa loob. So nakapasok yan dyan, spring na yan. Yan. So ingatan nyo kasi baka pag nag-change oil ko hindi nyo mapansin. Yan, hindi nyo siya maisama pagbalik. So hugasan lang natin to guys para goods na. Okay. Okay guys, tapos na tayo magsalin ng langis. Yan, may tumagas pa. Tapos yung use oil natin. So Amsoil yung gamit natin last time. Yan. So mapula siya kung makikita nyo. Yan. Mapula pa siya. So usually 1.3 to 1.5 ako odo. So kung may nakikita kayo, dumi lang yan ng pinaglagyan ko. Yan. So makikita nyo. Yan guys, oh. Pula pa siya, oh. Yan, diba? So, ang ganda pa. Maganda yung Amsoil guys, pero subok lang tayo ng iba, which is itong Shell na 10W40 480. Yan, synthetic base AX7. So 280 lang isa nito sa Shopee. Bumili ako ng dalawa kasi yun nga, kailangan sa Aerox V2 ay 900 ml. So nagsalin lang ako, nagbanto lang ako ng 100 ml pa. Yan. Meron pa natirang kaunti nga, pero I think that's enough na. Ayan. Pa-startin lang natin para makita natin guys. Para marinig natin siya. So ayan, 7.3 pa lang tinatakbo nitong motor ko. So gagawin naman natin dito guys, i-reset natin yung trip A natin. Yan. So 1.1 nag-change oil na kagad ako. Kasi gusto ko nga subukan yung bagong langis ng Shell. Dahil maganda daw yan. So i-reset natin to. So hold lang natin yung menu ng matagal hanggang sa mag-blink siya. Yan yung menu. Tapos hold lang ulit ng isa pa. Hanggang sa mag-zero yan. So, pag nag-zero na yan, okay na yan. Oh my God! Wow! Okay na. Yan. 7.4. So change oil tayo after 1.5 or 1.3 depende. So usually 1.3, 1.5 interval ko para mag-change oil. So okay naman siya. Kailangan ko lang tumalaman sa mga long ride kung tahimik siya. Yeah. So guys, yan nga pala. Sinalin ko nga pala yung Amsoil na langis natin na 900 ml sa bote ng 800.
para lang makita natin kung gaano kalakas siya nagbawas or kung nagbawas ba talaga siya. So considered na 800 ml to, pero tignan nyo guys, oh. So mapupuno siya. Yan. So ibig sabihin nasa more 800 Nagdodroga ka ba, kuya? Paano masabi? 100 ml. Yan. So mas may sobra pa dito sa lalagyan. So yan yung na-drain natin galing sa pinagpalitan natin na Amsoil na 900 ml. Yan. So, ibig sabihin hindi malakas magbawas yung langis na yon. So ngayon titingnan naman natin dito sa Shell kung kamusta yung performance, tapos yung bawas ng langis kung malakas ba or hindi. Pero sabi nila sa mga review, nababasa ko, napapanood ko, maganda nga daw tong Shell. And okay naman ako sa Amsoil, talagang gusto ko lang sumubok ng iba dahil tahimik nga daw sa makina to. Parang may naamoy ako hindi maganda. So ayan, so good siya, ibig sabihin ano, halos mapuno yan. Tapos may sobra pa dito. So kung i-consider nyo yan, more than 800 ml. Kasi 800 ml nga lang yung bote natin, so mapupuno. Yan. Ayos. Painitin muna natin siya para lang mag-circulate yung langis. Pwede na! And testingin na natin to sa mga susunod na vlog natin para magbibigay ako ng review sa langis na to.